Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Welcome sa ating January 31, the last day of the month, ating All About G, the Green Iguana Daily Vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong love and support. At syempre, andito na naman tayo para magbigay ng knowledge at mga magandang mga opinions about mga information about health. So third day na po tayo nagle-lecture. At nag-umpisa po tayo ng 29, all about the pinakauna nating inumin habang kumakain pagkagising natin. Kahapon po ay nag-lecture po tayo about digestive system at kung ano yung pwedeng nating gawin, anong magandang gawin sa pagtulog sa gabi, 'di ba? So continue po natin 'yan. So habang po siyempre alam niyo naman habang po si G ang ating nakafocus ay nagle-lecture lang po tayo. Yung goal po natin dito is makapagturo at makapagbigay ng information po sa inyong lahat. At syempre, ayun, balik tayo sa ating lecture kahapon. Sana ba tayo? Nakalimutan ko na yung lecture natin kahapon. Kailangan ko pa kasi mag-replay para maalala ko kung ano yung ating pinag-usapan kahapon. Pero anyways, pagkagising po natin sa umaga, dahil po ay may repair na mangyayari po sa gabi, pag kumain po tayo ng dinner sa gabi, at around 12 ay semi or semi digested yung food. So may mga mga food na po na mga pwedeng ma-absorb ng katawan natin. So by around 12 to 4 or 12 to 2, or let's say sometimes 10 to 4, yun ang pinaka maximum. 10 o'clock to 4 o'clock, meron tayong tinatawag na cellular repair time. So yung cellular repair time po is yung ating cells ay nagre-repair po yan. Nagre-repair po siya around that time for a specific purpose. Kasi dapat po sa gabi ay hindi na po tayo nagtatrabaho physically. So unfortunately, pag meron tayong work or nagwo-work tayo as night shifts or graveyard shifts sa gabi, ang brain po natin ay nakafocus syempre sa physical activities natin. So may mga specific tayong mga trabaho kung saan po tayo ay uh, yung brain natin ay umaandar at nagtatrabaho. So hindi po magaganapan ng brain ang function niya na undergo ng cellular repair time sa gabi kung meron tayong physical activity. Kasi yung purpose po ng cellular repair time is yung bigyan ng chance yung mga organs po natin na mag-absorb at mag-repair at mag-detoxify. So yung ating mga lungs, liver, kidney ay nag-detoxify po yan. May mga specific time po yan sa gabi, sa umaga. Usually around 12 to 4 in the morning. Yung mga organs na po yan ay nag-detoxify at nag-absorb ng mga proper nutrients para the next day po ay makakapagtrabaho ulit sila. So saan po nanggagaling yung food or yung nutrition or nutrients na i-absorb ng ating mga organs? Yan po ay manggagaling po sa dinner na kinain po natin. Kasi imagine niyo yung pagkain na kinain niyo for breakfast, sa buong umaga po ay gising po tayo. So yun yung dyan manggagaling yung energy natin from the breakfast that we ate, till the time you eat your lunch. So from lunch, yung kinain mo from lunch, sa buong hapon, dyan yun manggagaling yung energy natin. Kasi may mga semi-absorption mangyayari dyan. So, yan, yung mabubusog ka and mapaprocess yung mga fast ng mga pwedeng mga energy na makukuha dyan sa pagkain. So pagdating ng gabi, dahil po expectedly tayo po ay matutulog dapat, hindi na po tayo gagalaw at wala tayong physical activity as expected supposed to be where our body is designed to do that. Unfortunately, marami tayong mga kilala at marami tayong mga kaibigan na may mga night shifts at graveyard shifts dyan. Hindi natin maiwasan yan dahil yan ang westernized culture. Yun yung nag-umpisa po yan. Siyempre, Amerika po yung nagsaset ng trends. So, noon po, as you notice po sa mga Hispanic times, ay alas 5, alas 6 pa lang, sarado na po lahat ng mga establishments at mga alas 3, alas 2, alas 3 po. Sometimes 1 to 3 in the afternoon, meron pang siesta time or relax time. So ngayon, wala na po yan dahil po sa Americanized na culture na kumbaga ay lahat po ay nagiging commercialized na.
So kahit na night na gabi ay nagiging umaga, pinapatrabaho sa Pilipinas dahil po ang time ay iba. So mga call center po natin, ang mga Pilipino ay nagtatrabaho sa midnight kasi yun ang oras sa Amerika kasi nag-a-adjust or vice versa. So unfortunately, umiiba na po yung kultura natin. Pinapatrabaho na tayo sa gabi, yung mga nurses, doctors, firefighters, police. So nagtatrabaho sa gabi at sa umaga ay tulog. So ang problema po dyan, may mga oras po yan ang mga organs natin na kailangan mag-repair. And of course, ang ating pineal gland, like kung ano yung na-lecture ko kahapon, ay nagpo-produce po yan ng melatonin. So dapat ang melatonin ay nagpo-produce within 10 to 4 in the morning, 10 to 2 in the morning po yan. So kung gising ka sa ganang oras, hindi ka makakaproduce ng melatonin dahil yung pineal gland mo ay busy sa physical activity. Hindi po siya nakapag-relax at hindi po siya nakapag-rejuvenate at nakapag-produce at absorb ng kung anong kailangan niya i-absorb at kailangan niya i-produce. So may mga hormones po tayo na hindi na-produce dahil po sa oras na kailangan po sila ay gawin at ma-produce ay iba yung ginagawa ng katawan natin, ng brain natin. So unfortunately, yan ang mga habits na kailangan natin i-break, mga habits na kailangan natin i-break dahil kapag hindi natin na-break yan, after 10, 20, or 30 years, ay magkakaroon po tayo ng mga deficiency. So dyan po nanggagaling yung mga high blood pressure, ang mga diabetes, ang mga insomnia, ang mga cancer, doon po nanggagaling sa mga habits po na inumpisahan natin 10 to 20 years ago. Kasi po yan ang mga time na kumbaga ay kailangan mag-repair yung ating katawan. Si gene natin ay lumabas. Lumabas po yung G natin. Babalik natin si G. Gusto niyang lumabas eh. Alam niya kasi bukas yung pintuan. Alright, so sara natin yung pintuan habang tayo nag-uusap. Okay? Di-discuss lang po tayo. Si G talaga, naghahanap talaga ng attention. Kasi hindi na po siya yung ating pinag-uusapan. Iba na yung pinag-uusapan natin. Oh my gulay, si G talaga. Siloso ka talaga, G ha. Siloso. Alright, so just developing a good habit is important. At kailangan lang talaga natin malaman kung ano yung mga functions ng mga organs natin. Basically po, basic lang po yung tinuturo natin. Lahat po tayo ay may pare-parehong functions ng katawan. Pero, siyempre, yung ating organs, ano yan, may mga specific na mga organs na niladaanan yung pagkain, yung ating nutrition, kung paano gawin yung mga enzymes. Pero ang problema dyan, iba-iba yung ating mga lifestyle. That's the reason why, pag umiba yung lifestyle mo sa isa, yung iba dyan, iba din yung kanang resulta. Diba? So, ano po yung suggestion natin? So, if you follow the 3 basic meals, kailangan may breakfast, may lunch, at dinner. So, ang breakfast po should be eaten around 7 to 8 in the morning. And then, after 4 hours, dahil po ang breakfast ay hindi expected na super bigat at super dami, pero as much as possible, breakfast or any meals, all the 3 meals should be solid. Bakit po solid? Ilang beses ko na rin po ito na share na once na kumakain po tayo at nung inunguya po natin yung pagkain, chewing starts the process of uh, yung paggalaw ng ating mga bituka at syempre pag-produce ng gastric enzymes. Pag hindi ka po ngumunguya, pag hindi mo chinuchew yung pagkain mo, hindi po magpo-produce yung gastric enzymes. Para kumbaga yun yung susi ng kotse mo. Pag pinaandar mo yung kotse mo, hindi mo naman pwedeng magpunta ka sa lugar, tutulak mo lang yung kotse mo, di ba? So para mapaandar mo yung kotse mo, syempre turn on mo yung susi or may push button ngayon, ano na, modern na, push button na. Ngayon, may iba, meron ng facial recognition na. Pagpasok mo sa kotse, andar agad ang kotse mo. Meron din push button, meron din thumb or yung biometrics mo, meron din voice command, start the car now, start the engine now, handat agad yan. So, iba't iba na yung mga ano natin. Pero hindi mo mapapa-on yung kotse mo pag hindi mo na-initiate yan. So, ang initiation po ng digestive system is chewing. Kailangan talaga, yung pagkain na kinakain natin ay ngunguyain natin. Kasi, bago natin lunukin yan, ay kailangan magiging small pieces po yan bago pumasok sa lalamunan at sa tiyan.
Unfortunately, sa mga taong nagmamadali, wala na po tayong chance or choice or nagiging bad habit na rin na hindi na natin ninunguya kasi wala ng oras. Ilang minuto lang binibigay sa atin para kumain, kaya mabilisan na. And unfortunately, ang pag yan ang inyong habit, ay mapipilitan ka talagang tulakin yan ng inumin. So, ang ginagawa nila is pag lagay ng pagkain sa bibig, ay follow up na talaga ng tubig or juice or kape or tea or soft drinks. So, ang mangyayari dyan is yung pagkain ay bilog. Hindi pa siya na turn into tiny bits. Papasok na po yan sa lalamunan, ay mabubulunan ka. Eh, yung habit natin is i-follow up na lang natin ng pag-inom. Pagpasok sa tiyan, nag-mix na yung liquids at ang kung ano mang iniinom mo niyan at ang kanang inyong enzymes, gastric juices, nawawalang bisa na po ang iyong mga uh, enzymes at mga gastric juices. Sa pagdating na pagkain sa tiyan, pag nag-mix na yan sa loob, hindi siya madadigest kasi very weak na po yung inyong gastric enzymes at gastric juices. Kumbaga, wala na po siyang strength, power para i-metabolize yung pagkain. So, anong mangyayari? Pwede ka magkaroon ng heartburn, ng gastritis, sasakit yung tiyan mo. Pwede ka magkaroon ng tawag dito, reflux, gastric reflux. Pwede ka magkaroon ng bad breath. So, marami, or indigestion, diarrhea, constipation. Pwede yan. Pwedeng mangyari yan. At hindi ma-absorb. So pagdating ng pagkain sa ating intestines, ayun, confused na pong intestines, sabi ng intestines, small intestines, but ang daming tubig, absorb ko na to. Kasi tubig naman lahat ito, kasi parang basang-basa yung pagkain mo, mixklado na po siya sa liquids. So pag pagdating sa large intestines, super tuyo na yung pagkain, ubos na yung liquids. Eh mangyayari, pwede ka magka-constipation, di ba? Constipation is also can be caused pag umiinom ka habang kumakain, or vice versa, pwede ring diarrhea. Kasi sabi ng small intestines, ay parang parang wala na ako dito ma-absorb kasi pag i-absorb ko yung water, baka wala nang matira sa large intestine. So, mangyayari dyan, unfortunately, ay ipapass through niya yung liquids. So, pagdating ng large intestines, basang-basa yung pagkain, diarrhea ka. Hindi siya na-process ng mabuti or pwedeng indigestion. Kaya po, pag hindi po tayo kumakain ng 3 beses isang araw at umiinom pa tayo habang kumakain, ang mangyayari is pwede kang magkaroon ng cravings. Parang gustong-gusto mong kumain ng mga sweets, meron kang cravings. So, hindi po advisable po yan dahil po pag meron kang cravings, ang sinasabi ng brain mo is gutom po ako, kulang po ako sa energy. So, the fastest source of energy is sugar and fats. So, fats, yung mga fatty foods, mahihilig ka na dyan sa mga french fries, pizza, mga matatabang pagkain. At, unfortunately, syempre, hahanap ka ng candy, chocolates, mga sweets, soft drinks ang pinaka-worst. So, mas much as possible po, wag na kayong mag-soft drinks. Kasi, magkakaroon po tayo ng addiction sa sugar. Na-lecture ko na po yan kung gaano kasama ang soft drinks sa katawan natin. Pero once in a while, inuulit-ulit ko naman to kasi iba-iba naman mga audience natin. Hindi lang po kayo yung nakikinig. Kung minsan meron tayong mga bago. So I hope na makabenefit pa kayo sa aking lecture. Kasi po ito ay nile-lecture ko po dito sa clinic namin, sa lahat ng mga pasyente namin. Binibigay ko itong lecture na to. So aside from that, let's continue ang ating good habits. So, ay bawal po uminom habang kumakain. As much as possible, give at least 1 hour before and 1 hour after. Huwag uminom habang at during meals. So, yung aking lecture sa first day natin, ng 3 days ago, ay yung ating apple cider and raw honey and ang ating hot tea. So, pwedeng inumin yan as the very first thing in the morning as soon as you wake up, and then follow it up with yung ating apple cider, and follow it up with a cup of hot tea. Maghintay po ng 1 hour, kumain po ng healthy breakfast, and then avoid uminom habang kumakain, and then 1 hour after, dyan ka naman uminom. So, pwede mong gawin yan 1 hour before your lunch, 1 hour before your dinner, pwedeng ulitin yan. Okay mga masters, hanggang dito lang po tayo. Unfortunately, 15 minutes na pala. At kita-kits tayo. February na pala bukas. At love you all.
And thank you sa inyong love and support kay Master Worm and kay G, the Green Iguana. God is great! Yahoo!